Hello sa Chronicles Recap! Bago tayo magpatuloy sa pagsusuri ng manhwa, nais kong ipakiusap sa inyo na mag-subscribe at i-like ito. Naghanda na sila Chris at Kevin sa laban nila. Narinig ni Kevin sa isip niya na gagawa si Chris ng surprise attack sa kanya. Binalaan siya na maglakad siya ng isang hakbang sa gilid, dahil gagawa ng surprise attack si Chris. Buti na lang, nakapagdepensa si Kevin. Kaya humakbang si Kevin ng isang hakbang. Pero nasira ang depensa ni Kevin dahil kay Chris. Dahil doon, nakatikim si Kevin ng isang sipa mula kay Chris. Bumagsak si Kevin sa ginawa ni Chris. Sinabihan siya na tumayo si Kevin, na nagsasabi mula sa isip niya. Nalaman ni Kevin na ang boses na iyon ay nagmumula sa young master niya. Sinabi ni Roman kay Kevin, ang kakayahan na ginagawa niya ay ang sound conduction na pamamaraan na maipasa ang pinag-uusapan nila sa isipan nila. Sinabi ni Roman na bibigyan niya siya ng instruction para sa laban niya kay Chris. Nagulat si Kevin dahil posible pala magawa iyon gamit ang mana. Sinabi ni Roman kay Kevin na umiwas siya pakanan. Dahil doon nagawa ni Kevin makaiwas sa atake ni Chris. Nagulat si Chris dahil nagawang iwasan ni Kevin ang atake niya. Sinabi ni Roman kay Kevin na umikot siya, at kaagad itong atakihin si Chris sa kaliwang dibdib niya. Inatake ni Kevin si Chris ang kaso nakaiwas si Chris sa atake ni Kevin. Kaso nakagawa siya ng counter-attack kay Chris at sinipa siya ulit sa tiyan. Dahil doon dumistansya muna si Kevin kay Chris. Naiinis si Kevin dahil bukas naman ang depensa ni Chris, ang kaso nga lang ang problema sa kanya mabagal ang pag-atake niya, kaya na-counter siya. Iniutos ni Roman na i-block ang atake ni Chris. Kaagad itong nadipensahan ni Kevin dahil sa tulong ni Roman, at iniutos ni Roman na umiwas siya pakanan. Subalit natuhod siya ni Chris. Ngunit muli na namang na-counter ni Chris. Dahil doon, bumagsak si Kevin sa atake ni Chris. Sinabi ni Chris hindi niya inaasahan na mahusay si Kevin makipaglaban. Iniisip ni Roman na si Kevin ay wala siyang laban kay Chris. Dahil ang kanyang katawan ay hindi kayang sumunod sa mga utos niya. Si Kevin ay biglang natutuwa. Sinabi ni Kevin ang young master niya ay sobrang makapangyarihan. Kahit si Chris, isang 2-star knight, nakakaya ni Kevin na makipagsabayan kay Chris dahil sa mga sinasabi sa kanya ni Roman. Ang problema ay ang katawan niya. Kung gagawin niya ang eksakto ang sinabi ng young master niya, dapat ay natatalo niya siya. Si Chris ay parang hawak ng isang tali bilang isang puppet dahil sa mga nangyayari. Parang laruan hawak ang knight na si Chris. Sinabi ni Roman na igalaw niya ang katawan ni Kevin pakanan. At saka siya umatake para maka-counter niya si Chris. Muntikan ng tamaan ni Chris si Kevin. Ngunit nasuntok si Kevin sa mukha ni Chris. Sinusubukan ni Chris talunin si Kevin, kaso lagi siyang naiiwasan ng critical na atake niya at nagkakaroon pa siya ng counter-attack sa kanya tuwing aatake siya. Inaakala ni Chris na nagkakataon lang iyon. Iniisip ni Kevin na kahit si Chris ay itinuturing na pinakamatalinong na sa Dimitri, hindi niya mapapantayan ang tunay na kakayahan ng young master niya. Dahil ito ang level ng young master Roman. Sinabi niya ang ganoon tao ay hanggang sa huli, susundin niya bilang lord niya. Sinabi niya na kahit kung ito ay bagay na walang lohikal na katwiran, magiging bulag-bulagan siya na susundin ang mga salita ng young master niya. Kung ang isang tulad niya ay gagawing kanyang sandata, ang tanging sagot niya, ang buong determinasyon niya. Binuhos ni Kevin kanyang atake kay Chris. Pero sa isang sandali, biglang nagsimulang magsuka si Kevin ng dugo. Sinabi ni Chris sa huling beses niyang nasasabihin kay Kevin. Sinabi ni Chris na kung binabalak ni Kevin ipagtuloy ang laban nila, dapat maging handa siya na magdusa at maaaring siya magkaroon mabalian ng buto sa kanya mga bahagi ng katawan. Sinagot ni Kevin na tapusin na lang nila ang laban nila. Dahil doon mas lalong nagalit si Chris sa sinabi ni Kevin. Dahil doon ibibigay ni Chris ang hinihiling ni Kevin kaya sinugod siya ni Chris ng napakabilis. Sinabi ni Chris na mula ngayon ay titignan niya ang baling braso ni Kevin, sinabi niya pagsisisihan niya ang mga sandaling mga sinabi niya iyon. Narinig ni Kevin ang sinabi ni Roman na lumakad siya papalapit. At agad siyang sumugod kay Chris na puno ng lakas. Binigyan ni Kevin si Chris ng isang matinding atake, ngunit nakaiwas si Chris sa atake ni Kevin. Dahil doon si Chris ay dumistansya muna kay Kevin. Iniutos ni Roman kay Kevin na atakihin muli si Chris. Nagulat si Kevin sa nangyari. Dahil si Chris ay nakaiwas sa atake niya. Nagseryoso na si Chris sa laban nila. Dahil doon inatake ni Chris si Kevin.
At sa pangalawang pagkakataon, napabagsak niya si Kevin. Si Chris ang nagtagumpay sa duelo nila. Sinabi ni Roman kay Chris na nagtagumpay siya sa laban niya kaya tulad ng pangako ni Roman siya mismo ang magtuturo sa kanya simula bukas kung gusto niya. At sinabi niya na ang desisyon na iyon nasa kanya na iyon, at binuhat na niya si Kevin. Sa isang kwarto, hindi alam ni Chris kung bakit siya nagpasyang makipaglaban kay Kevin. Sinabi niya ang laban na iyon ay wala namang siyang mapapala, at nakakaaksaya lamang ng kanyang oras. Ang huling kilos niya nung laban nila ni Kevin. Ito ay parehong sitwasyon na naranasan niya noong naglaban sila ni Roman. Kung wala siyang karanasan na iyon kay Roman, sinabi niya na kaya niya bang talunin si Kevin nang hindi gumagamit ng aura. Biglang tumawa na lang si Chris sa mga nangyayari. Dahil sinabi niya na kailangan niya dumami ang mga karanasan niya. Kinaumagahan sa training camp ng Dimitri. Sinabi ni Chris na hindi niya kailangan ng anumang turo sa young master niya. Sinabi niya kay Roman na hahanapin niya lamang ang paraan para maging mas malakas sa pamamagitan ng pagsunod kay Roman. Inaakala niya na hindi siya binibigyan ng anumang mga turo ng young master niya, ngunit sa totoo lang, iyon ay maling akala niya. Nakapag-isip siya ng desisyon kay Roman, na matuto sa pamamaraan niya. Ngunit naisip niya, ang pakiramdam niya ay nagbibigay si Roman ng mga bagay sa kanya habang tinuturuan niya si Kevin. Sinabi ni Chris na ang young master niya ngayon ay hindi na talunan tulad dati. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa young master at bakit nagbago ang kanilang young master. Ang ibig sabihin nung ay, obserbahan niya siya at matuto sa kanya. Kung ganun, hanggang sa malimpasan niya si Roman ay kailangan niya mananatiling nagmamasid at matuto sa kanya palagi. Kaya't si Chris ay nag-observe ng mabuti kay Roman kung paano siya magiging mas malakas. Patuloy ang kanilang pagsasanay kay Kevin. Kinaumagahan, matapos ang isang linggo. Ang araw ng pagtitipon ng mga maharlika sa party mula sa pamilyang Barco.